One Real Talker, Master V again, here. Naranasan niyo po bang bumagsak sa buhay? Naranasan niyo na po bang ilang beses niyong sinubok pero hindi pa rin binigay? Live na live sa studio ng One Real Talk with Master V, ang nag-iisang Maria Cecilia de los Trinos. Magandang araw sa iyo, Miss Cecil. Wow, thank you, Master V. I miss you. I miss you. Napaka-ano naman na introduction. Parang gusto ko na mag-cry. Oh, walang problema. You have your camera. Pero you know, Miss Cec, I miss you because One Real Talkers, Miss Cecil, is a friend of mine. Also one of my students from Gardner College Diliman sa review namin. She is a real estate broker and also a real estate appraiser. Napakarami pong pinagdaanan ni Miss Cec sa kanyang buhay. Siya ay magulang ng 2 anak. Sobrang kilala ko pinagdaanan ni Miss Cecil. Kaya naman, Miss Cecil, kumusta ka ngayon? Ngayon, sobrang happy. Kasi lahat ng dinaanan ko before, yun pala yung number 1 step sa pagiging successful ko today. So, number 1, sabi nga nila, ang favorite quote ko kasi in life is, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Oh. So, you need to be patient. So, kailangan mo lang gawin talaga yung best mo, yung effort mo. Pray, and God will do the rest talaga. So, anong feeling na nakuha mo na yung, lagi tayong nag-uusap, matagal mo ng pangarap to, Ces? Yes. Diba? Dati tinitingala mo lang ako, Master V, broker appraiser. Pero sabi ko, Ces, One Real Talkers, I told it to her. Time will come, yung Rhea, yung Reb, lulunukin mo na lang at kusa mo siyang kakainin. Congratulations, thank you, Master V. Ikaw ang isa sa ano ko. Oh, tapos naman ako. Ikaw ang isa sa coach ko, ikaw ang isa sa saksi sa journey ko. Kayo. Kilala niyo kung sino kayo. So, number 1 si Master V kasi kung hindi dahil din kay Master V, talagang siya nag-push sa akin mag-review. Kasi sa dami ng pinagdadaanan ko, wala akong time, wala talaga akong panahon. Pero sabi niya, Ces, push tayo. So, pinagtiyagaan ako ni Master V na to the point na hindi pa ako nakakabayad ng review. Kakahiya. Totoo, may utang pa ako sa kanya. Pero sabi niya, Ces, push tayo, saka mo na isipin yan. So sabi ko, thank you kay Lord kasi, ay parang naiiyak ako. Thank you kay Lord kasi, after ng mga pinagdaanan, hindi niya ako pinabayaan na parang maka-encounter ng mga friends na mas ilulubog ka. So parang lahat ng na-meet ko after the trials, lahat yon parang inangat ako. And isa doon talaga si Master V. And isa sa mga kasama namin is talagang punong-puno ako ng mura para i-push ang buhay. Kasi dumating ako sa point na ayoko na. Yung ganun. So, ayun. So, again, andito ako ngayon. Congratulations. You deserve it. Yeah, thank you, Master V. Says, look at your camera. This is mine. Yes. That's yours. What do you want to tell to yourself? Ako, ang gusto kong sabihin sa sarili ko is, hindi mo kailangan pagsisihan lahat ng naranasan mo. Kasi yun yung naging way para harapin mo pa yung mga susunod, naging matapang ka. And hindi mo kailangang hingin kay Lord na huwag kang bigyan ng problem. Kasi ang problema nandyan. Hindi ka tao kung wala kang problema. So, ang kailangan ng hilingin natin kay Lord is strength. Para maharapan natin kung ano yung mga sa ngayon, tsaka yung mga darating pa. Yun. Ibang-iba na. You know what, Real Talkers? I've met her version 1.0. Oh my God. Your version 2.0. But I can attest now, Real Talkers, it's her version 3.0. Palapakan naman natin si Mrs. Thank you. Diba they say love is sweeter the second time around? Yes. And they say that failure is the opposite of success. But you are a very good example that failure is not the opposite of success. Says, it is part of your success. Yes. Mabuhay ka, Mrs. Thank you, Master V. I know. Because Mrs. is a single mom. Yeah, my mother, proud to be. Yeah, the chairman of JMV Realty PH is my mother.
na ginapang ko rin yan sa real estate management. She's also a single mother. Ang hirap maging single mom. You're a mother to 2 children, right? Yes, yes. 17-year-old and 7-year-old. Yes. Naku, What do you nakwenta wanna- nila yung edad ko. Yeah. Plus, I'm very proud of you because you're a single mom. Yeah, thank you. Because you're a woman with substance. An independent woman. Yes. Anong gusto mong sabihin sa dalawang mong anak na I know, inspirasyon mo yan sa gitna ng unos, sa gitna ng panlalait, sa gitna ng pang-api, paghihirap. Dalawang mong anak, Mrs. Ang masasabi ko sa dalawang anak ko is, simple lang naman. Hindi nila mararamdaman na wala silang father. Tatayo ako na mother and father sa kanila. Hindi sila lalaki ng may kulang. Kumbaga lahat ibibigay ko. Yan, kasi sila inspirasyon ko. Oh. Parang natitiri-eyed na ako. Alam niyo po, patapos pa lang po ang Women's Month, right? Pero parang another episode na naman ng Women's Month ito. Nakaka-proud po na may isang magulang na talagang pinili ang maging ina kaysa pinili ang maging asawa. Yes. Tama. At bilang isa pong anak ng single mother, hindi ko po ipagpapalit ang ina ko para sa kahit sinong lalaki. Hey! Master B po yan! Balik tayo, Mrs. Yes. Fast forward, masyado nang mabigat ang emosyon. Sobrang proud ang lahat ng tao sa'yo. Thank you, thank you. Kung alam lang nila ang buong kwento, kung alam lang nila lahat about sa pinagdaanan mo, hindi natin pwede pangalanan ang mga tao sa buhay mo. Yes. Pero kung ito ang pagkakataon na makakausap mo sila, alam ko na patawad mo na lahat ng mga taong yan. Sis. Yes. Naranasan ko rin lahat ng naranasan mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ako, unang-una kasi, kailangan acceptance eh. So, lahat ng nagawan mo ng kasalanan, lahat ng nakagawa sa'yo ng kasalanan, kailangan i-embrace mo yung reality na masakit. Diba? So, pero number 1, kailangan yung sakit na yon is maging aral. Maging aral to, syempre, moving forward. Yun naman lagi. So, yung mga nagawan ko ng kasalanan, nakahingi na rin ako ng tawad naman sa kanila. And lahat naman din ang nakagawa ng kasalanan sa akin is pinatawad ko na. Kasi mahirap kasi yung may dinadala ka sa dibdib mo. I agree. Yeah, so kailangan embrace mo lang yung lahat ng mga mistakes mo, 'di ba? Lahat ng nagkasala Accept sa iyo. yourself. Yes, embrace mo lang 'yon. Tapos acceptance lang. Then moving forward. Kasi kailangan lagi ka lang chin up, 'di ba? Chin up ka lang lagi. Kahit chin up. Chin up. Iwanan sa likod yung mga problema, 'di ba? So kailangan laging chin up. Tapos looking forward lang lagi. Napakatapang na po ng Mrs. Alam niyo, sobrang proud ako sa kanya kasi nakita ko lahat, sis eh. Yes. Andun ka. I was there and I am still here. Yes. And that's where the friendship actually started. Although we seldom talk each other, di ba? Pero the friendship is there. Yes. And it doesn't mean na we're friends. Dapat kaaway na rin natin yung iba eh. No. So we can be friends to all, Yes. but close to one. We have the integrity naman na, kumbaga, usapan namin. So we have the integrity naman na Yan hindi po ang kailangan tunay na kaaway mo. pagkakaibigan. Kaya minsan yung friendship, One Real Talkers, not about the length of friendship eh, no? Kung gaano katagal. Yung 20 years minsan na friendship, sa isang lalaki lang nasira na eh. Pero yung tagal, minsan lang tayo nagkikita, no? At Yes. saka, hindi pa ganun kahaba yung friendship natin. Pero thank you for the gift of friendship. Ses, tapos Saksi ka na. sa Jordy ko. Thank you. I'm happy. Yes. Sobrang saya naman ng Master V every time na nakakatulong eh. Ay gusto ko lang mag-pay forward. You teach, you also help another. Yes. So, ba't ba tayo ng Mongoloid ba ako? Anyway, Mrs., tapos na tayo sa drama ng buhay. Yes. Successful ka na. Pasada tayo sa totoong laban ng buhay, sa labas ng 4 na corners ng room, sa labas ng mga libro. Ano ang susunod na plano ng Miss Cecil? Ang next plan ko is, siguro after mga
4 years, magte-take ako ng rec. So, Hey! wish me luck. Sabayan mo na, hindi pala kaya. 4 years 2 pa years na ako magte-take na ako after 2 years. So, I want the the ABC. Yan. The appraiser, Which means, broker, and... what's the meaning of ABC? Appraiser, broker, and the consultant. Yan, yung mga review namin ni Ces eh. Yes. So, si Ces po ay appraiser, broker, and are you planning to take another course? I think nararamdaman ko na gusto mong mag-take. Urban planning ba ito? Baka gusto mong mag-engineering? Oh my God. Magsusurveying ka na? Ano ang plano mo? Kasi pag nalaman nila, gagayahin ka na nila. Hindi, no? ang plan ko kasi is i-continue yung MBA ko. Oh. Kasi na-stop ako ng So, saan school to? PCU. Oh, schoolmates. Sige, Yes. tuloy mo na. And siguro after ng MBA, let's try siguro ENP kung kakayanin pa ng time. Kinaya nga namin, busy kami. Oh. Oo. Miss So, Cecil, handa ka na ba sa mga tanungan ng nag-iisang Master V ng Bayan? Oh my God. Handa ka na ba? Sige. Okay, ang mga issue pong pinupukol sa mga brokers at salesperson sa real estate industry sasagutin. First question, handa ka na ba, Miss Cecil? Yes, bro. Approve ka ba na ang mga senador ay tataasan ang bilang ng mga salesperson sa brokers? I think siguro oo. Bakit? Kasi, number one, kasi ang mga salesperson, alam naman natin na yung mga yan is gusto rin naman nilang mag-aral in the future. So, ikaw, siguro tayo kasing mga broker, nasa 20 lang tayo 20 salesperson. Siguro, pwede nilang gawing 30 to 40 para at least ma-practice sila. And yun yung way kasi natin na maturuan sila paano ba ang buhay sa realty. 'Di ba? Sa realty industry natin. And yung mga yan kasi, matutulungan din natin sila na magkaroon ng financial para mag-aral, di ba? Then, yun din naman ang purpose Gusto natin, kaya nga tayo may board exam para dumami ang mga brokers, appraiser, and consultant, di ba? So, yun na yung way para makatulong tayo. Kasi may mga high school graduate na wala pang, financially problem, di ba? So, kung i-hire natin sila as a salesperson, so makakaipon, and then after nun, makakapag-aral, di ba? So, yun na yung way natin makatulong. So, ako, agree ako. Okay, thank you very much, Mrs. Second question, approve mo ba? Handa ka na ba? Yes. Approve bang alin? Approve mo ba na ang work experiences ay mako-consider para mabigyan ng diploma ang isang tao? Work experience para siguro, yes. Bakit? Kasi, number one kasi, bago mabigyan ng diploma ang isang tao, kailangan makita yung kanyang kakayahan. Diba? Okay. So, kailangan magkaroon siya ng experience. So, for me, yun lang naman kasi doon mo makikita kung anong level kasi ng isang tao. So, kung kailangan niya bang dumaan sa level 2, so next natin si level 2. Hanggang sa dumating yung time na makuha niya yung diploma ang gusto niya. Okay, so ibig sabihin po, Mrs., kahit hindi na sila mag-take ng college degree, okay na sa'yo? Siguro sa akin okay na yon. Basta hanggang high school. Okay. Pero, iba-iba tayo ng ng pananaw sa buhay Oo. Kasi nagrereklamo yung mga college graduate, lalo na yung mga 7 ang kurso, 4 ang kurso, 4 ang degree. Pero ako nagrereklamo, Mrs. Yung iba lang, yung boses ng taong bayan na, unfair yan. Kasi nagsunog kami ng kilay, ang mahal ng investment namin, tapos work experience na may diploma na. Siguro magkaroon tayo ng requirement. Kung talagang may financially problem, possible siguro. Okay. 'Di ba? Pero kasi marami sa atin yung hindi makapag-aral dahil Kakulangan sa financial. So, Okay. tingnan natin yung, kumbaga, i-consider siguro natin yung mga ganung scenario. Kasi, based on my own experience kasi, nanggaling ako doon. Ayun. Pero Yun. nag-take ka pa rin ng degree. Yes, nag-take pa rin ako ng degree. Pero, hindi agad-agad. Kasi nga, nag-work muna ako. Diba? Okay. Nag-work muna ako. Thank you very much. Third question, this is the second to the last question, by the way. Okay? Third question, ano masasabi mo sa mga ahente na mas masahol pa umasta sa ating mga brokers? Mrs., sagutin mo yan. Siguro kailangan magbigay tayo ng isang seminar. Seminar ulit. Hindi ka nagalit agad, talagang binigyan mo pa sila ng seminar. Siguro yung mga, sorry kung sasabihin ko to Siguro yung mga
2009 prior doon. Siguro, Okay, so sinunod mo yung approval ng batas? yes, kasi ang 2009 ng RESA natin. Yes. So siguro yung mga board passer under DTI. Ayan. Ayan, siguro sila yung mga dapat magkaroon. Kasi alam What do you naman, mean? DTI board passer, hindi na-register. Kaya hindi sila naging broker. Tama ba? Yung ibig mo sabihin? siguro lahat, by Okay, batch lahat ng na hindi lang. nakapasok. Oo, by batch na lang. Kasi hindi kasi rin natin sila masisi kasi hindi nila dinaanan lahat ng subject or lahat ng mga kailangan i-discuss kasi. Unlike sa atin kasi na nag-schooling, talagang Exactly. lahat dinaanan. Lahat ng laws dinaanan. So, hindi natin din masisi yung iba na hindi nila kasi nadaanan yan. Kasi under DTI, parang seminar lang yung ginawa nila bago mag-board, di ba? Parang 3 to 4 months seminar lang, then board na. So, hindi nadaanan lahat. Siguro ganun. Sa akin siguro by batch. Kasi, bigyan natin sila ng chance magbago. Kasi, yung iba kasi dyan, money matters kasi. So, kaya yung iba parang nagiging yung attitude. Okay. So, bigyan natin sila ng chance. So, attitude problem pala to? Yes. Tsaka money matters. Oo, lalo na yung mga mas malaki pa ang komisyon dapat nila ng mga walang lisensya. Sa amin po mga may lisensya. So anyway, thank you so much. Mabait pa rin talaga si Ces. And last Thank you, Master question, V. Yes. papayag ka ba na kahit sino lang foreigner pwede maging broker sa Pilipinas? Yes or no? And why? And siguro hindi. Kasi, So anong requirement ang dapat nilang gawin? di ba under RESA? Ay, bigla Okay. nag-discuss. Professor Ces, by the way, you're currently teaching what subject in Gardner? Fundamentals of real estate. Ako rin 101. Ikaw pa naman ang medyo training madami. ground. Sige, applying RESA, you were saying, Mrs. Di ba meron nga tayong Reciprocity. yes, nabulol ako, sorry. It's okay. So, di ba, hindi pwedeng si foreigner is mag-work dito as a broker dito sa Unless- Pilipinas. Unless, kulangin tayo and bigyan siya ng special permit, di ba? Pero never naman atang kukulangin tayo. Actually, ang dami na nga Sa dami natin. So, siguro hindi. Siguro kung hindi na nilagay yun sa RESA, possible. Pero may RESA kasi tayo. Okay, so, ayoko magsabi ng nationality. Anong masasabi mo dyan, banda sa South, na napakaraming foreigners na umaastang brokers at sila pa ang mas makapangyarihan sa ating mga Pilipino sa pagbebenta ng Manila Bay? Siguro, calling the attention of Mayor ba to? PRC. Siguro So, it's a no. It's a firm no for Mrs. Yes, it's a no. Kasi nga, may RESA tayo eh. Kumbaga, yung batas nila sa ibang bansa, sinusunod natin eh. So, kailangan, kung sila yung nandito, sundin nila. Oh, walang dito lamangan. Yes, wala. Thank you very much, Mrs. That has been a wonderful feat for you. Thank you, Master And V. lastly, ano po ang mensahe na nag-iisang Mrs. Professor Ces, by the way. Okay ha, pag nag-enroll kayo sa Gardner College, isa siya sa mga profs. Kaya Yes. be ready for her. Anong mensahe mo sa mga ahente na hindi pa rin nagbabago at hindi pa rin nagpapalisensya? This is your camera, Miss Cecil. Sa mga agent na, what do you mean hindi nagbabago, is yung mga may ma-attitude Kolorum pa rin ba? sila. Actually, kolorum. Yung attitude, taste na lang natin, pero kolorum pa rin sila. Oo, kolorum kasi, alam nyo, napakadali namang mag-asikaso ng requirements, di ba? Kasi para sa inyo din yan, para hindi kayo natatawag na kolorum. So, for me kasi, pagtsagaan na lang na mag-requirements, kasi pag nasilip kayo, pwede pa kasi kayo makasuhan. Okay? So, mga unlicensed natin dyan. And then, yung mga brokers naman na or yung mga appraisers na medyo nagkaka-attitude din, balik tayo sa basic. Lagi niyong isipin, saan kayo nag-umpisa? So, para yung attitude nyo is laging down to earth lang. Kasi, dapat tayo yung maging inspirasyon ng mga salesperson eh. Ako nga, lagi kong ini-encourage yung mga salesperson na mag-ipon, mag-aral, para in the future, tayo yung magkakasama. Tulungan lang. Para in the future, tayo magkakasama. Yes. Tulungan lang. Yan po ang mensahe ng Miss Cecil. By the way, maraming salamat, Miss Cecil. Thank you, Master V. Welcome. Again, One Real Talkers, that has been another episode of One Real Talk with Master V. Would like to thank our sponsors, Eco Solutions Cleaning Services, Eastwood Gen Boutique, and our primary sponsor, JMV Realty
PH. Maraming salamat, One Real Talkers. One Real Talk, one-on-one